Sabi sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kaya magpupuri at magpapasalamat lang tayo sa ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Hallelujah. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, praise in the mountain, yeah. A praise in the shore, praise in the valley, a praise in the number, praise is surrounded. Whose praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. Praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives there's nobody greater than you. Praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. Praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives there's nobody greater than you. Praise the Lord of my soul. Come on, come on. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I'll be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Hallelujah! Patuloy natin papurihan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Oh,
Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Let's shout. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nation. Establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, Spirit, Jesus, Spirit, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Sing it on holy. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Holy, holy, we cry holy, hallelujah, God is here. God is here. God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. God is here. God is here, God is here, He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We don't need to see Jesus, oh, Jesus, be revealed.
We honor you, we praise you, Jesus, in this place right now, Panginoon Diyos. Maraming salamat, O God, as we continue in worship in your name, O God. Let us be filled with your Holy Spirit and your fire, O God. Come on. Let's continue worship the Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord. And see your spirit, and see your spirit falling power, your love unfolding, gifts of heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you. I love to worship you, my Lord. And feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I'ma live for you, my Lord. Fallen as Lord. Let's continue to worship the Lord. I love to worship you. I love to worship you, my God. I love to worship you. I love to worship you, my Lord. And see your spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you. I love to worship you, my Lord. And feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Come on, let's worship the Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I'ma live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Falling as Lord. Let your Holy Spirit fall, Jesus. Oh, you Holy Spirit, fill us with your Holy Spirit. You are in this midst, Jesus. Come on, let's sing. Long to see you move. No, I lift my hand before my King and pray. Come on, let's shout. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. That's right. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and grace.
Your Spirit come in power, change my heart, that I may live for you, my Lord, for the next Lord, for the next Lord, for the next Lord, for the next Lord. Hallelujah, Jesus. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. You are worthy, Jesus. Oh, let your Holy Spirit known by me. Let your Holy Spirit sing it out. It's worthy, worthy, worthy of every song we could ever sing, worthy of our praise, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you, we'll live for you. Say Jesus, Jesus, the name above every other name. Sing it out, Jesus. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Let's continue to worship the Lord. Confess your mouth that the Lord is worthy. Yes, Jesus. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me
continue to worship the Lord. Let's confess in our mouth that the Lord is worthy. Let's confess our mouth that Jesus is the Lord. Let's confess our mouth the Lord is the King of all. Come on, worthy is Jesus. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah, praise you God. Katotohanan po, no? Ang mga palakpak na yan, ang may karapatan lang ay ang Panginoon. Amen, hallelujah, praise you God. Praise you Jesus, praise you Holy Spirit. Diyos po naman banal, makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Salamat sa iyo sa araw na ito, na kami muling tinipon mo para sa isang banal na gawain. Salamat Lord sa iyong proteksyon. Salamat sa iyong pag-iingat, kaya kami nakarating ng safe and sound sa lugar na ito, Lord. Nawa, ang iyong banal na Espiritu, Lord, ang sumaamin. Nang sa gayon, Lord, anuman ang tatalakayin namin na iyong salita, is maunawa namin ang lubos. Salamat, Lord. Salamat sa lahat-lahat. Dalangin ko, Lord, na ang iyong mga banal na angheles ang mag-protect sa lugar na ito. Nang sa gayon, na naman tangka ng kaaway, is huwag makapamayanin, Lord. Huwag kami maistorbo sa aming banal na gawain na ito, Lord. Salamat sa lahat-lahat. Napakabuti mo, Lord. Ikaw manguna sa gawain ito. Gamitin mo lamang ako, Lord, na daluyan ng pagpapala mo para sa aking mga kapatid. Salamat. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, we pray with thanksgiving. Everybody say, Amen, 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 Amen. Praise you, God. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. At maging sa online. Ba't ba nabanggit ko pa yung online, no? Yan ang isang nakakakaba, no? Pag tayo dito, yung online na yan, no? Kung tayo lang, okay lang, no? Pero sa tulong ng Banal na Espiritu, no? Ma-overcome natin ang mga bagay na yan. Alam niyo po, no? Akala ko naubusan na ako ng dahilan, no? At sa totoo lang po, marami ng beses, no, akong nasabihan ng pastor, no, na mag-share ng Word of God, no, sa inyo. Ako po lubusang kinakabahan, ano po. Napakarami kong dahilan, at isa na po yan yung camera na yan nasa harapan, no. At alam ng Pastor Jun yan, at maging ang Pastor Dong, Pastor Gracia, no, alam namin na every time natatayo rito, no, napakahirap. Pero dahil sa tulong ng Banal na Espiritu, no, nagagawa natin yung mga imposible. Alam niyo po, no, kung may tatanong niyo po, ako po sumasali ng shooting competition, no. Last January, sumali po kami sa Pampanga, no. At it reminds me, no, na bakit ako matatakot? Amen? Alam niyo po dun sa bat ng aking barel, no? 4 verses po ang nakasulat doon, no? Una is 1 Chronicle, chapter 6, verse 12 or 11. May kodi ko po ako. Verse 11, no? Sabi doon, look for the strength of the Lord and seek His face always. Amen po. At yung nakaka-trigger sa akin na gawin ko yung mga bagay patungkol sa Panginoon is yung sinabi niya kay Gideon, no, sa Judges. Sabi doon sa Judges 6, verse 12, Lord is with you, mighty warrior. Amen po. Praise God. Alam niyo po, no, kina-claim ng bawat Kristiyano
or tayo, no? Tayo isang sundalo. We are soldier in Christ's army. Tama po? Sabi ni sa Timothy chapter 2 verse 3 to 4, no? Sabi doon, ang tunay na kawal is hindi nagiging abala sa kahit anumang bagay. Bagkos, ang laging nasa isip puso niya, no? Kung paano niya mapapasaya yung kanyang officer in charge. Amen po? At yun po ang tatalakayin natin ngayon, no? Na Jesus Christ being our commanding officer, no? Lagi tayong nakakatanggap sa Kanya ng utos. Amen po? At sa team po ito na sa buong buwan na to, no? The fullness of the Holy Spirit, no? Bakit po, no? Napaka-importante na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Being soldier in Christ's army, we have a duty. And Jesus is our commanding officer. And every time, He gave us a command. Yan po ang ating titulo, no, sa araw na to, the command to be filled. Alam po natin, no, napakarami sa Bible, particular, no, sa Acts. Maraming beses po nating matutunghayan dyan, no, be filled with the Spirit. Kung hindi ako nagkakamali, 5 to 8 times na binanggit dyan. Wala pa itong Ephesians na to, ano. Amen? At ang kinakausap po dito ni Paul sa pamamagitan, no, ng salitang ito is taga-Efeso. Church of Ephesians. Amen? Ibig po sabihin, mga Kristiyano po ito. At sa mga sandaling ito, no, isipin po natin na si Paul ang nagsasalita sa atin. Sabi diyan, no, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihan at banal na salita. Ano po? Sabi po diyan, be filled with the Spirit. Isa pong command dito, no? Yung una, command din po yun, no? Na huwag tayong magpapakalango sa alak. Sa ibang salin, no? Sabi doon, huwag kang magpapakalango sa alak. Bakit po? Spirit din po kasi yan. Pero small letter lang po. Pero doon sa pangalawa, no? But be filled with the Spirit. Kaya po malaking letter yan. As a Christian, we have a power source. Lagi po natin tatandaan yan, no? Alam ng Diyos, we are limited. Kaya po, kinreate niya ang araw at ang gabi. Bakit po? For us to know that we are limited. And only God is unlimited. Bakit po? Hindi po kailangan matulog ng Diyos. Amen? We have a power source. Amen? Power source para help us to live in godly manner. Paano yung godly manner? Yung hindi ka nakikialam sa buhay na may buhay, hindi ka nakikiumpok kada umaga sa mga kwentuhan ng mga kumpare mo, no? Kaya sabi ko nga kanina, no, sa 2 Timothy chapter 2, no, ang tunay na sundalo, isang tanging nasa isip lamang niya, mabigyan ng kasiyahan yung kanyang commanding in charge. Amen po? Help us to serve the Lord victoriously. Bakit po? Hindi po tayo magiging magatagumpay apart from the Holy Spirit. Siguro, masasabi nyo na, Pastor, bakit yung ibang tao, milyonaryo, napakarami achievement, no? Hayaan po natin sila. No, hindi po pinagbabasihan ang kaligtasan sa dami. Sabi ng Bible, no, hindi daw nababase sa dami ng ari-arian. Amen? Ang kaligtasan ng isang tao. We are victorious. Bakit? We are saved. Amen? Yun lamang pong masave ka, is enough na para maging victorious ka. Pangatlo, help us to stand faithfully in this world. Paano faithfully?
yung makatulong ka, yung magmahal ka sa kapwa mo, is a sign of faithfully. Amen? Bakit utos ng Diyos? Nasa pangalawang utos ng Panginoong Hesus. No? Na mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Tama po? Kaya nga napaka-importante, no? Bilang Kristiyano, mapuspos ng banal na Espiritu. Remember, no? It is not an option for a Christian to deal with the infilling of the Holy Spirit. Na pwede natin sabihin na, hindi para sa akin yan. Para sa iilan lamang niyang Kristiyano. No. Hindi po. From the start, na you are claimed that Jesus is Lord, and you are be saved, binigyan na po tayo ng banal na Espiritu. Bakit? Hindi mo po maipagpapatuloy from the start na tinanggap mo si Kristo kung wala kang banal na Espiritu. Amen? Sa banda-banda ron, no, matatalakay pa natin yan. Ito ay utos para sa atin lahat. Hindi dapat questionin ang divine truth or banal na katotohanan. Na dapat tayo is mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. Sabi dyan, no? What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to the power of the Holy Spirit within us. Amen po? Kung yung palang mga bagay na meron tayo, maliit, malaki, is enough na para magawa natin yung mga bagay na magbibigay kaluguran sa Diyos, hindi na dapat niya pinadala ang banal na Espiritu. Bakit po? Alam ng Diyos, we cannot do nothing without His Spirit. Amen? Kung enough na yung mga bagay na yon, baka mapunuan tayo, baka lumaki na ulo natin. Dahil sa isipin natin, nagagawa natin ang mga bagay na malalaki nang walang tulong ng Diyos. Amen? Masakit po, no, natanggapin itong banal na Espiritu. Bakit po? Sa Trinity, no, ito lang po most neglected. At ang marami po, worse, hindi po alam talaga to. They never heard of the Holy Spirit. At mapalad tayo, no? Sabi ko nga sa mga estudyante lagi, mapalad kayo. Bakit? Sa abot ng aking kaalaman, tanging holy deliverance lang ang alam ko na ang main reason nila bakit merong fellowshipping, kundi dahil mailapit sila sa Diyos. Hindi dahil may pera, no. Ako, saksi po ako dyan. Cashier po si Ate Jen. No, allow me, ma'am, no. Huwag po kayo mag-isip na pera-pera lang ang holy deliverance, no. They main aim, no, mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Praise God, no? At paano natin magagawa ang mga bagay na to kung wala ang banal na Espiritu? Works of the Holy Spirit in our salvation and in our lives as a believer. Amen? Sabi dyan, the Spirit of God called us to Christ when we were lost. Paano to, Pastor? Minsan ba dumating sa inyo na sa sobrang kabisihan nyo, pagkagising nyo sa umaga, toothbrush, paligo, inom ng tubig, pasok sa trabaho. No? Pero bago matapos ang araw, is hindi nagkukulang ang banal na Espiritu. No? Holy Spirit is our helper. No? He reminds us lagi. The Spirit of God fills us. Paano itong fills us? Tingnan niyo po, no? Minsan, kumakain ka, no?
Onti lang yung kinain mo, pero parang busog na busog ka. Ganito po yung banal na spirito pag kumilos sa atin. Pakiramdam mo, you are lack of knowledge. Pero bakit meron kang kapangyarihan? No? Na magayag ng salita ng Diyos. Wala ka naman titulo na nakuha mo from Bible school. Bakit po? Jesus Christ is the best example nito. No? Ang tingin po ng tao sa Kanya bilang tao is anak lamang ng karpintero. Ano nga ba naman ang magagawa ng isang anak ng karpintero? Ano nga naman ang ganun katigas na pananalita ang maririnig natin sa isang anak ng karpintero? Or kay Pedro na isang mangingisda lamang. Amen? Tingnan niyo po, nang umakyat, nang mag-descend, ang ating Panginoong Hesus. Ang kanya pong mga alagad is nagbalik sa kanilang dating pamumuhay. Bakit? He cannot move. They cannot move without the Holy Spirit. Bakit po? Kasi po, ang literally na dumating ang Holy Spirit sa kanila is the days of the Pentecost. Amen? Next po, the Spirit of God enter into our lives as the person of Christ at the point of our new birth, the beginning of our Christian salvation. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, do you know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You bought at the price. Therefore, honor God with your bodies. Amen po. Nang pumasok po, ang ating, ang banal na Espiritu, He has the power para mag-control. Tulad ni Peter. Ganun-ganun na lamang ang kapangyarihan ni Pedro, Bakit po? Napakarami po siyang himala na ginawa, At it was, a fulfilling na salita ng Panginoon. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Kung meron kayong maliit na pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, magagawa nyo ang mga bagay na mas malaki pa sa mga bagay na ginawa ko. Amen? He is a person within us. Iniligay yan ng Diyos sa atin nung time na maligtas tayo. The Spirit of God seals us so that we cannot be lost once we have been saved. Amen po? Ito po yung proof, na God owns us. Nagaya ng binasa natin kanina, ito ay templo. Meron ba tayong karapatan para sirain ito? Ang tanging karapatan lang natin, ingatan ito. Pagyabungin. Nang sa gayon, ito'y mamunga. Minsan ba na dumating sa buhay nyo, yung pakiramdam nyo na lumalakad ka patungo sa Lord, pero napakaraming sagabal. Parang napakabigat, Parang every time na magpupush ka, na gawin yung kalooban ng Lord, ito naman, yung mga ata-atake, okay lang yan. Tanungin nyo nga po ako, bakit okay lang? Amen? Because we have the Holy Spirit. As a guaranteed proof that we will eventually make it to our heaven home. Regardless, ano mang attack sa atin, ano mang ginagawa ng buhay sa atin, we can make it to the heavenly home. For sure yan. Huwag lang tayong bibitaw. Ano sabi ng Bible? Ang lahat daw, na makapagtitiis hanggang sa huli, ang siya maliligtas. Amen? The Holy Spirit is our postage paid.
Siguro, pamilyar kayo sa sign na yan, no? Ako po, pamilyar po ako dyan, no? Bakit po? Every week po, no? Ako po yung nagpapasalamat sa buhay ng ating pastora, no? Sa lahat po, no, ng empleyado ng aking amo na Arabo sa Saudi, 19 years po ako na doon, no? Ako lamang po ang bukod tangi na nakakatanggap ng once a week ng sulat galing kay Ate Jen. Minsan po, nakakapatong-patong pa sa isang buong linggo, minsan 3, 4. Glory to God. Bakit po wala pa pong Facebook noon? Siguro 4 na taon pa or 3 taon nagkaroon ng Friendster, so hindi naman siya nag-click. Ito lang ang talagang nag-click tong Facebook, no? Saka Instagram, no? Nung pong artista pa ako, Instagram ginagamit ko, pero ngayon, no, hindi na po ako mano sa Instagram. Amen po. This is stamp used to describe deliveries where the sender pays the freight cost. No? Ito daw po yung nagbibigay ng katibayan na tayo daw po or yung sender is nakapagbayad na. At ito is dapat makarating kung saan ito naka-address. Amen. Jesus paid the full price. Wala na po tayong dapat gawin. Amen. Hindi na tayo dapat na magbanggit ng ilang dasal, pahirapan ng ating sarili, sugatan ng ating sarili, no? Pero yung ayuno, no, it's a part of Christian life. Huwag natin kalilimutan yan. Hindi ito nagpapahirap sa atin, bagkos nagpapalakas ito sa atin, sa ating espiritu. Sa flesh, yes. But the spirit. Okay, no? Let us read John chapter 14, verse 15. Hanggang 27 po yan. Sabi dito, no, if you love me, you will keep my commandments. I will ask the Father, and He will give you another helper, so that He may be with you forever. The helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him. But you know Him because He remains with you and will be with you. Verse 18, I will not leave you as an orphan. I am coming to you. After a little while, the world is no longer going to see me. But you are going to see me because I live. You also will live. On that day, you will know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. The one who has my commandments and keep them is the one who loves me. And the one who loves me will love my Father, and I will love him, and will reveal himself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, what has happened that you are going to reveal yourself to us and not to the world? Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will follow my word, and my Father will love him, and he will come to him, and make our dwelling to him. The one who does not love me does not follow my word. And the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. These things I have spoken to you while remaining with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and remind you of all that I said you. Last, peace I leave you, my peace I give you. Not as the world gives, do I give you. Do not let your heart be troubled, nor fearful. Amen po, no? Bakit nga ba God commands us to be filled with the Holy Spirit? Bakit nga ba, no? The promise of being filled.
Sabi ng binasa natin kanina, no, sa verse 15, Jesus promised to give His Spirit sa atin. Tayo na nakakakilala sa Kanya. Amen. I want to make clear, no, not everyone has the Holy Spirit. Bakit po? Kung ang lahat, amen, ng tao ay merong banal na espiritu, hindi na natin kailangan humayo. Bakit? Makikilala po nila ang Diyos. Bakit? Ano sabi sa binasa natin? Dahil nasa sa loob natin ang banal na espiritu. Amen? Sabi diyan, no, if you love me, you will keep my commandments. I will ask the Father, and He will give you another helper, so that He may be with you forever. Amen? Ito po yung promise, no? Kaya, makaasa po tayo na tayong merong banal na espiritu. Hindi lamang po dito sa buhay na to. Forever po, no? Next po, the power of being filled. Ano ba yung the power of being filled? Why God commands us to be filled? Because God knows we have lack of power. Amen? God knows that this power will help us fulfilling His purpose in us. Na itong kapangyarihan na to, no, na makakapamuhay tayo bilang a faithful Christian. Paano faithful Christian? Trying not to make sin. Ito po yung hindi na kinabubuhay. Kung dati doon sa ating buhay, no, every time na nagkakasala tayo, natutuwa pa tayo. Every time na maririnig natin yung mga bata na nagmumura, natutuwa pa tayo. Balang nagawain ba yun? Amen? This power helps us to have love, to have compassion with the lost. Filled with the Holy Spirit has the power to live godly life. Sabi diyan, no? Galatians chapter 5 verse 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Amen. Sa pamamagitan po, no, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, makakapamuhay tayo faithfully. Amen. Matagumpay na mapaglalabanan natin anuman ang ibinabato ni Satan. Bakit? Meron tayong power. By the source. Amen? Sino po dito yung naglalaro ng golf? Ako po, no, yung... Hindi ba? Hindi po, no. Ang alam ko lang pong golf, no, yung ako hindi pa nakakakilala sa Panginoon is yung golf. Amen po. Pero yung pong tunay na sports na golf, is hindi madali matapos yung 18 holes sa loob ng 4 to 7 hours na paglalaro ng golf kung wala kang golf cart. Amen. At ito palang electric golf cart na ito, no? Nakakatakbo siya ng 15 to 25 miles sa isang full charge. At para daw it is ma-full charge, kailangan mo daw itong i-charge overnight. 4 to 7 hours ng charging para mo magamit yung full potential ng card na ito, no? Makapaglaro ka na maayos. Para dun sa 18 holes. Amen? Lagi natin tatandaan, the strength to live the Christian life comes from the one who gave you your Christian life. Sa pamamagitan nino, the Spirit of Jesus Christ, who give your Christian life. Ulitin ko, no? The strength to live
the Christian life from the one who gave you your Christian life is from our Lord Jesus Christ. Through His Spirit. Amen. Mapapamuhay lamang daw natin yung buhay Kristiyano ng maayos, ng payapa, ng may kabanalan, ay sa pamamagitan lamang dun sa nagbigay nito, kundi si Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Amen? Inuulit ko, no? Sabi ng Galatians chapter 5, verse 25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin ninyo sa inyong buhay. Amen? Kung ang Espiritu daw, kung nalalaman natin, alam ko, no, I hope, alam natin na ang buhay is dulot ng banal na Espiritu. Alam natin yan. Kaya sa araw na ito, siya na yung paghariin natin. Next, the peace through being filled. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness. Meron pa pong dalawa yan sa other verse. Siyam po lahat yan. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung wala ang banal na Espiritu. Kahit anong push mo, kahit anong sikap mo, na magkaroon ng kapayapaan, no? At the end of the day, matatagpuan mo sarili mo, lulutang-lutang ka lang. Amen. Meron pong isang babae sa Facebook, no? Wala po, tinatawag po niyang ang sarili niya na siya isang Kristiyano. She claimed that she is a Christian. Na dapat, ang ginagawa niya sa araw-araw na kanyang buhay, is tulad ng sundalo na mabigyan, no, ng kaligayahan yung kanyang commanding officer. Pero ano po ang ginagawa ng babaeng ito, no? Wala po siyang tanging nasa isip, kundi kung ano yung ipopost niya sa Facebook about dun sa allegedly, no? Ibig sabihin allegedly, di umano, na nanloko sa kanila. Amen po. Meron pong ilan dyan nakakaalam kung sino yung babaeng niya. Ito po ang masakit doon, no? Ito po ang pinakamasakit. If you find yourself far from God, remember, He isn't the one that moved. Kung ang mga bagay na to ang ginagawa mo, na wala kang ginawa kundi social media lamang, sa dahil sa iyong mga nararamdaman, na feeling mo lamang. Pero ang fact, no, ang feeling hindi fact. Sabi nga ng isang pastor, no, ang feeling natin is hindi fact. Hindi po yan ang katotohanan. Actually, it is a feeling only. If you find yourself far from God, remember, He isn't the one that moved. Tayo po ang lumayo. Kung darating sa atin yung punto na marirealize natin, wala na pala tayo sa Diyos. Bakit? Tayo mismo. Sabi ko nga rin sa kapitbahay namin, no? Nung time na na-sharean ko siya, sabi ko, tayo is tulad ng nakalagay sa palad ng ating Diyos, no? Sabi ng Bible, wala daw makakaagaw sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. Unless tayo yung tumalon. Hindi tayo pipigilan ng Diyos. We have free will. At hindi niya sinasalungat yung free will na yan. He respect most sa free will na yan. Tingnan niyo po, no? Halos lahat ng propeta na mababasa natin, or lahat ng propeta, bago niya utusan, nagko-consult siya. Dahil ayaw niya ma-violate yung kanyang dinesign
para sa atin lahat. Amen? How beautiful God, no? Gaano kabuti ang Diyos? Ikumpara natin doon sa tao na sinasabi na sila'y mabuti, no? Meron taong nagsasabing ganyan, na sila'y mabuti. Mag-ingat sila, bakit? Mismong Panginoong Hesus, no? Diyos, na He claimed that only God the Father ang mabuti. Amen? Pwede ba natin palpakan si Lord? Praise God, no? Compelled tayo ng Espiritu ng Diyos. Ano man dumating sa atin, maliit, malaki, na pagsubok yan, no? At the end of the day, peace pa rin tayo. Makaka-sleep pa rin tayo. Tulad yan ng laging sineshare ng Pastor Dong, no? Ang tunay na kapayapaan is wala naman doon sa mayayaman, eh. Ang tunay na kapayapaan natatagpuan doon sa mga salat. Tulad natin, no? Hindi naman natin matawag ang sarili natin mayaman. Mayaman tayo dahil mayaman. Spiritually. Sabi ng Pastor Dong, no? Ang tunay daw na kapayapaan is yung tulad ng meron kang 4 na tungkod, isang sako, at isang karton. No? Every time na darating yung hapon na gusto mo na magpahinga, tutusok mo lang yan, yung 4 na yan, at maghahabong ka, at matutulog ka na. No? Yun po yung tunay na kapayapaan. Wala kang iniisip, kundi magpahinga. Pero ang mga tao, no, na maraming kayamanan, kahit sila'y nakahiga, no, or literally, nakapikit sila, pero ang takbo ng isip nila, no, naroon sa kanilang pera. Amen? Last, the person by which we are filled. Ito na yung sinabi ko kanina, no? Yung person na ito, tatalakayin natin, palalawakin natin, no? The person by which we are filled. Sabi diyan sa chapter 14, verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and remind you of all that I said to you. Amen? Bakit po? Bakit po as a person? Di ba po, Holy Spirit is a thinking being. Sabi ng binasa natin, siya daw ang ating katulong na magre-remind sa atin. At ang sabi rin ng Bible, no? He has mind and emotion. Sabi doon, sa pamamagitan ni Paul, no, wag daw natin bigyan ng kapighatian ang banal na Espiritu, no? Bakit po? Every time nagagawa tayo ng pagkakamali, na labag, no, nakasalanan sa Diyos, piling natin okay pa. Pero hindi natin namamalayan, no? Nabibigyan natin ng grip ang banal na Espiritu. At unti-unti siyang lumalayo. At doon, sa small voice na yon, na lagi niya inuudyok sa atin, unti-unti nawawala yun. Unti-unti hindi na natin naririnig yun. Akala natin, siya na yung nagsasalita, pero devil na pala yung nagsasalita sa atin. No? At glory to God, sa Pastor Danny, no? Sabi niya sa akin, Erwin, lagi mong tatandaan, every time na merong uudyok sa'yo, na small voice, no? Tatandaan mo. Bigyan mo siya ng palatandaan. Ano yung palatandaan? Dapat hindi siya contradict sa salita ng Diyos. Bakit? Kapag itong maliit na boses na to, na nagbubulong sa atin, is contradict sa salita ng Diyos, sure, sa devil ito. Amen? Lagi natin tatandaan. Paano natin magagawa yan? Magbasa ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi ka puno ng banal na salita ng Panginoon, kada babato niya sa'yo, feeling mo tama. Kada meron ka maririnig na preaching sa YouTube, no? Ako po, no, ginagawa ko po yan. Bakit po malakas ang loob ko na kahit sino pinapakinggan ko? Kasi po, puno po tayo ng salita ng Diyos. Hindi ka na maililigaw.
At maututunghayan mo, no? Uy, mali yun ah. Tama po. Bakit? Nasa iyo yung katotohanan. Alam mo yung katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. He can testify for us. Amen po. Alam niyo po, no? Ang banal na Espiritu po ang magsasabi sa Diyos, ito anak mo ito. He can testify for us. At ano sabi ng Panginoon, no? He will guide us. He reminds us everything that the Lord teach us. Amen? Sabi dito, no? Kung kilala nyo si Siglar, no? He says about how the Holy Spirit works in a unique way. Sabi niya, isipin nyo na kayo ay na-invite sa isang house seat. Pagpasok nyo rin sa bahay, sa entrada pa lang ng bahay, meron kayong maraming pangit na nakikita. Setup ng furniture, kulay ng flooring, amen, ceiling, height ng ceiling, amoy, no? Wala kang magagawa. Bakit po? Hindi mo pagmamayari yung bahay na yun. In-invite ka lang. Ganun din daw po, no? Ang banal na espiritu, no? Kahit napakarami niya or libo-libo na kasalanan na ginagawa natin, na ayaw niya, wala siyang magagawa doon. As long, isuko natin yung sarili natin kay Kristo. Wala siyang kapangyarihan no baguhin ang buhay natin kung hindi tayo willing magpabago. Amen? Sabi diyan, no? You cannot be what God wants you to be till you give full control to Him through the filling of the Holy Spirit. Walang mapupulfill na panukala ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa sa atin, kung hindi natin ito papaubaya sa Diyos, ang ating mismong buhay. No, sa totoo lang, no, hindi naman atin talaga ito eh. Yun ang impact, no? Ito yung katotohanan. Nagpapanggap lamang tayo na atin to. Niloloko lamang natin ang ating mga sarili. Amen? Meron po ba kayong nakita sa daan na isang sasakyan, jeep, taxi, no? Na merong nakasulat, God is my co-pilot. I hope, no, and I pray, wala sana. No, bakit po? Dapat po kasi ang nakasulat na tama, God is my pilot. No? Hindi po intended ng Lord na maging co-pilot mo lang siya, no? Siya yung may kapangyarihan, kaya narito lahat ang mga bagay na nakikita natin. Amen? Ang Diyos ang meron hawak ng manibela para sa buhay na payapa, sa buhay na punong-puno ng kapangyarihan. Ano tong kapangyarihan na to, no? Sabi diyan, the fullness of the Spirit speaks of Him as your HGPS. Ano tong HGPS? Heavenly Global Positioning Software. Pero more than that pa dyan, no? Sabi dyan, no? He will guide you, but it speaks of more than that. He will not only give your directions, He give you the power. Power para tapakan ang devil. Power para ano? Tumulong sa kapwa.
Power paano? Mamuhay na mayroong kapayapaan. Strength, ganun din, no? Grace, no? Na para matagpuan lagi natin ang ating sarili, no? Na hindi natin nagagawa ang mga bagay na to dahil sa atin. Na hindi tayo naligtas dahil sa ating pagsisikap. Kundi, sabi ng Philippians chapter 2, verse 8 to 9, by the grace of God, kaya tayo naligtas. Amen? And gifts to accomplish His will. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Nawa, salamat sa Lord, no? Sa kanyang kabutihan. Dahil, bakit po? Hindi natin deserve ang pagtrato ng Diyos na kabutihan. Sabi ng Bible, no? Sa ating mga kasalanan, ang Panginoon daw is parang may hawak na palakol, no, na nakaamba na dun sa ugat. At ready, no, naputulin tayo. Bakit? Dahil sa kabila ng ating mga kasalanan. Sabi pa doon, dahil sa ating mga kasuklam-suklam na pagkakasala. Pero, thanks be to God. Amen. Dahil, hindi sa ating gawa, hindi sa ating kakayanan, no, kundi sa habag at tulong ng Diyos. Sa pamamagitan nino, ng banal na Espiritu. Sige po, yumuko po tayo lahat. Hallelujah, praise God. Salamat Lord, salamat sa umagang ito na kami muli pinuspos mo ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa pagpapalang espiritual na aming dadalhin the rest ng aming buhay. Dahil alam po namin, Lord, lahat ng aming naririnig, ito'y nagagamit namin para makapamuhay ayon sa iyong gusto. Dahil alam po namin, hindi namin ito magagawa apart from you. Salamat, Lord. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa proteksyon. Salamat sa lugar na ito, Lord, na iyong ginagamit para kami is mapuspos ng iyong banal na salita, Lord. Higit sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Lord. Dalangin namin. Bigyan mo kami, Lord, ng enough wisdom para mapanatili namin ang iyong banal na Espiritu na malapit sa amin. Na tanging mag-uudyok lamang sa amin. Na tanging magtuturo sa amin. Lahat ng mga bagay na nais mong gawin namin. Salamat, Lord. Salamat. Alam ko na ang salitang pasasalamat is hindi sapat para tumbasan namin ang iyong kabutihan. But Lord, hayaan mo, Lord, na sa pamamagitan nito, makita mo sa aming mga puso na kami nagagalak, na lagi mo kaming kinakalinga, na every time na darating ang pagtitipon na ganito, lagi mo kaming inudyukan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, sa iyong kapangyarihan, sa iyong lakas, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong habag, at sa iyong regalo, Lord, na nakapaloob sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat, Lord. Tanggapin mo, Lord, ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagsamba, pagluwalhati. Ito pong aming samod dalangin at ito'y hinihiling namin sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. At dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Ayan, napagpala po ba tayo sa umagang ito? Amen. Ano po, at sabi po sa Malakyas 3:10, sabi po doon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. No? So, ang gusto ng Lord ay pagpalain tayo, ano po. At tayo po ay
kailangan laging mapagbigay. Dapat magkaroon tayo ng pusong mapagbigay at magbibigay tayo na may kagalakan sa Lord, no? At hindi lang po tayo magbibigay para lang po sa mga pagpapala, kundi magbibigay tayo bilang pagsunod sa Lord, no? At dahil mahal natin ang Lord, dapat po ang pagbibigay po natin, ito po ay maging lifestyle natin, no? Dapat po ito yung ipinamumuhay natin, no? Sa bilang Kristiyano na sumusunod sa Lord, no? Sabi nga po yung susi sa pagpapala ay yung pagsunod sa Diyos, no po? At sabi nga po sabi po sa 1 Chronica 29:14, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin, no? So ang mga pagpapalang ito, alam naman po natin na ang Lord, ang source of everything, maging ang buhay natin. So ibinabalik lamang po natin sa Lord ang mga bagay na ang mga tithes and offering na ibibigay po natin sa Kanya, no? At sabi nga ng Lord, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan, no, ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Dahil kayang-kaya naman ng Lord na tayo ay pasaganain sa buhay natin dahil yun naman yung gusto niya, maging masagana tayo sa pamumuhay. Ano po? So, handa na po ba yung mga ating tithes and offering? Sige po, tayo po ay tumayo para tayo ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa lahat, Lord, na mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa buhay at lakas na ipinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw, Lord. Sa pag-iingat mo po sa amin, Lord, hindi namin ito matutumbasan, Panginoon. Kaya, Lord, ito din yung way of pagpapasalamat namin sa iyo, Lord, na magbigay kami ng aming tithes and offering, Panginoon, para magamit sa iyong iglesia, Panginoon. At ibinabalik lamang namin ito sa iyo dahil, Lord, ikaw ay napakabuti sa amin, Lord. Ikaw ay laging tapat at hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord. At pagpalain mo ang mga ikinabubuhay namin, Panginoon. At matugunan namin, Lord, lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At daluyan mo kami, Lord, ng mga biyayang nagmumula sa iyo, Lord, siksik-liglig at umaapaw, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, welcome po sa gawain po ng Panginoon sa ating pong mga visitors and mga first-timers po. So, pwede ba natin bigyan pa ng isang malakas na palakpak ang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Alam niyo po, bago tayo manalangin po ng benediction po, isa po sa bagay po na natutunan po natin kanina, yung analogy po about yung GPS, yung Global Positioning System po. I still remember po, nung kami po ng Pastora Gracia ay na-invite po kami sa School Administrator Conference po sa Novaliches po. Di namin alam, at alam ang lahat po na nagda-drive, I'm sure, gumagamit po ng Waze, operated by the Global Positioning System po. Na kahit hindi tayo sigurado sa lugar na pupuntahan po natin, but because mayroon tayong application na Waze, isi-search lang natin siya, ilalagay lang natin yung street ng pupuntahan po natin. Somehow, nadadirect tayo nito papunta dun sa lugar na pupuntahan natin kahit wala tayong idea. So, ang analogy po na sinabi kanina, katulad din po siya sa Holy Spirit, Heavenly Global Positioning System. Bagaman, hindi siya katulad po ng Waze, kasi ang Waze, limited siya . Minsan naluloko tayo ng lugar dahil wala na palang kalsada doon. But when the Holy Spirit po ay nasa sa atin po as we accept Christ as our Lord and Savior, hindi tayo sigurado sa bukas. Diba? Nobody knows kung ano yung pinapangako ng bukas. But because we have the Holy Spirit, by accepting Christ as our Lord and Savior, ito yung nagbibigay sa atin ng direction na kahit kinakabahan tayo sa araw ng bukas, but because we have the Holy Spirit, ito yung nagbibigay sa atin ng right courage na mapagtagumpayan ng bawat araw because meron pong Espiritu ng Diyos na nagko-convict sa atin ng laging may pag-asa. Every day is a day of blessing coming from the Lord. Kaya po,
Sa week na to ay sa buwan na to ng March, we are studying about the fullness of the Holy Spirit po, yung sermon series po nito. So, lagi intindihin po natin, unawain po natin because it is the Holy Spirit that really gives us kung paano po magiging matagumpay ang buhay Kristiyano. Di ba lagi pong sinasabi, Christian life is not only difficult, but it is impossible away from the leading of the Holy Spirit. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Erwin po na ginamit sa atin ngayon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po sa oras na ito at sa araw na ito sapagkat patuloy, Lord, na inililid niyo po kami sa mga takbuhing dapat namin takbuhin na originally, Lord, na dinisign niyo po sa bawat isa sa amin. It is only through the power and leading of the Holy Spirit ang tunay pong mapulpil po namin kung ano original design na ginawa niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat po sapagkat sa araw na ito ay amin pong naintindihan that there is a commandment, Lord, to be filled with the Holy Spirit. At alam po namin, Panginoon, sa iyong pagtulong sa amin, sa patuloy po namin pag-aaralin yung salita, that the moment we accept Christ as our Lord and Savior, you have deposited unto us the Holy Spirit. At ang kailangan namin gawin, every day of our life, Lord God, ay patuloy namin isubmit, isurrender ang aming araw sa banal na Espiritu ng sa gayon, Panginoon, maging matagumpay ang bawat araw na ipinagkakatiwala at pinapahiram niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay ng Pastor Erwin na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan upang palalahanan kami about the commandment of yours, Lord God, to be filled with the power of the Holy Spirit. At salamat din, Lord, sa buhay niya. Patuloy mo siyang pagpalain at ingatan, Panginoon, at patuloy mo po siyang equip, Panginoon, ang iyong salita. Nang sa gayon, maggamit mo po siya mightily, Lord, for the advancement and expansion of your territory here on earth, Lord God, as we wait upon you, Lord, for your second coming, Panginoon. Salamat, Ama. Ganyan din, Lord, salamat sa buhay ng bawat kapatid na nandito ngayon, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, as we continue, Lord, to join this kind of fellowship, Lord God, pinapakita po namin that ikaw po ang aming priority in our life, Lord God. Sapagkat kapag inuna ka po namin, sabi sa iyong salita, kami din po ay uunahin niyo po, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sapagkat tunay, Lord, na nagtagumpay ka sa amin sa araw na ito dahil nauna po namin ang pagtitipong ito upang patuloy ka po namin parangalan, patuloy ka po namin pasalamatan at higit sa lahat, Lord, magpalakasan kami sa isa't isa sa pamamagitan po ng iyong mga salita na amin pong napapakinggan. Salamat, Ama, maging sa mga kapatid, Lord, nasa online, Lord, hindi man namin sila kasama face-to-face or physically, Lord. Alam namin, Lord, na ikaw rin po ang patuloy po na magpapala sa kanila. At anuman po ang desire ng kanilang puso, katulad po ng desire ng puso na nandito po sa face-to-face, Lord, kayo po ang nakakaalam sapagkat walang bagay na malilihim sa iyo, Panginoon. Lord, kami po ay nakikiisa sa mga panalangin ito, Lord God. At I believe, Lord, na ikaw po ang Diyos na hindi lamang po nakikinig ng daing at panalangin ng iyong mga lingkod, kundi ikaw rin po ang Diyos na tumutugon ng mga panalangin na naaayon po sa iyong kalooban. In your perfect time, O God, in Jesus' name. Maraming salamat, Ama. At kung paano kami, Lord, nakarating sa lugar nito ng safe and sound because of your care, Panginoon, muli po,